Magandang gabi po sa ating lahat. Sa gabing ito ay tatalakayin po natin ang Amos 9. Alam niyo po na isa pong pinakamalungkot na bagay na pwedeng mangyari sa buhay po natin bilang Kristiyano ay yung mawalan ka ng pag-asa sa buhay. Kasi kapag po nawalan yung pag-asa at nagdaho na, hindi na nananaisin ng isang tao na mamuhay pa. Para kang pundi na isang ilaw na wala ng liwanag. Kaya sa hapong ito po ang ating pag-aaralan sa gabing ito ay binigyan ko po siya ng pamagat na may pag-asa pa. Nasa huling kapitulo na po tayo ng Book of Amos. At dito po mababasa po natin ang panglimang vision o panglimang pangitain na pinakita ng Diyos kay Amos. Base po sa mga napag-aralan natin, sa mga nauna po, na marami ng babala ang ginawa at sinabi si Amos para sa kanilang kaligtasan. Ngunit mas minili pa rin nila ang sumuway sa kalooban ng Diyos at sundin kung ano ang gusto ng mga tawag ng mga laman po nila. Ngunit patuloy ang pang-anyaya na ginawa ng Diyos para sa kanila. Dahil ang nais ng Diyos ay manumbalik sila, sumunod sa Kanya, magkaroon ng magandang relasyon sa Kanya. Ang nais ng Diyos ay maligtas sila, hindi ang maparusahan sila. Pero kung kinakailangan ng Diyos na gawin niya ang pamparusa o pagdidisiplina, yun ay mararanasan ng tao po. Sinasabi nga po sa verse 10, ang mga makasalanan sa aking bayan ay masasawi sa digmaan. Lahat nagsasabing hindi paghihintulot ng Diyos na tayo'y mapapahamak. Ang maintindihan po natin sa kapitong ito at makikita po natin na ang malaking puso o pagmamahal ng Diyos sa tao. At kahit sa propesya niya, sinasabi niya na hindi niya lahat wawasakin, hindi niya lahat hahatulan. Nakasabi nga po sa verse 8, ako ang Panginoon Yahweh na nagmamasid sa makasalanan, kaharian ng Israel. Lilipunin ko silang lahat sa balat ng lupa. Ngunit di ko lubusang pupuksain ang lahi ni Jacob. Patuloy na pinaparamdam ng Diyos ang kanyang mayamang habag o grasya sa mga tao. Maging sa panahon nga po ngayon, mararamdaman din po natin ang kaparusahan ng pagdidisiplina ng Diyos sa mga buhay po natin. Ng kahirapan, ito ay dahilan na rin ng mga kasalanan natin na nagagawa natin o nagawa po natin dati. Pero hindi magbabago ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung papaanong pinangako ng Diyos sa mga taga-Israel na ibabangon silang muli, aayusin ng Diyos ang mga nawasak, ibabalik at itatayong muli ang mga nagulong. Itatayo niyang muli ang mga lungsod, magiging masaganang silang muli sa kanilang pagkabuhay. Ito po ay sinasabi sa mula verse 11 hanggang verse 15. Kaya po mga kapatid, huwag tayong mawawalan ng pag-asa sa panahon natin ngayon. Salamat sa ginawa ng ating Panginoon Hesukristo dahil sa mayamang habag niya sa atin. Nabubuhay na ang mga nawawalang pag-asa, nabubuo ang mga wasak na samahan dahil sa tulong niya. At kahit na meron tayong problema na dinadaanan, alalahanin natin lamang ang mga ginawa niya sa atin. Lumalakas ang loob natin para lumaban at magpatuloy sa buhay. Kung paanong binigyan ng Diyos ng malaking pag-asa ang mga taga-Israel, ganoon din naman po sa atin. Mamuhay tayo na puno ng pag-asa. Bakit po? Dahil nga po maraming benepisyo ito. Babanggitin ko po ang 4 na benepisyo. Alam ko naman po na marami pa pong benepisyo po. Ang unang-una po ay ang pag-asa ay nagbubunga ng kagalakan. Ang pangalawa po ay ang pag-asa ay nagbubunga ng pagmamahal. Ang pangatlo naman po ay ang pag-asa ay nagbubunga ng katapangan. At ang pang-apat naman po ay ang pag-asa ay nagbubunga ng pagtitiis. Bilang pagtatapos po, alam ko naman po na alam nyo rin na gasgas na po ang kasabihang habang may buhay, may pag-asa. Pero totoo naman po ito, habang may buhay pa tayo, may pag-asa pa rin tayo na magbago. May pag-asa pa para may tama natin
ang lahat na mali na nagawa po natin sa buhay po natin. May pag-asa pa tayo na manumbalik sa Diyos. May pag-asa pa tayo na bumangon muli at ayusin ang mga bagay na nawasak po. May pag-asa pa tayo para lumakad ng tama. Kaya kapatid, tuloy-tuloy lang po ang laban. May pag-asa ka pa.